Chinky, bakit kaya ang mga mayayaman lalong yumayaman at yung mga mahirap lalong naghihirap? Kung gusto nyo malaman kung bakit, panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, also known as Mr. Chink Positive. Thank you very much for watching this episode. If you haven't subscribed in this channel, please click subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama nyo na rin pati yung all at i-like nyo na rin tong page na ito para pag may mga bagong videos, mapapanood nyo po kaagad. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon, bakit kaya ang mga mayaman lalong yumayaman? Kasi minsan nga, parang iniisip natin, napaka-unfair naman ng buhay. Ang dami na nga nilang pera. Nagkakaroon pa sila ng maraming pera. Kaming mga wala. At nag-uumpisa, bakit kami hindi pa yumayaman? Kasi sa totoo lang, ito po yung na-realize ko. Malaki po talaga ang pagkakaiba ng taong mayaman at taong mahirap. When I say taong mayaman, yung paano sila mag-isip, their mindset. So today, sa episode na ito, isi-share ko po sa inyo 10 pagkakaiba ng mayaman at ng mahirap. Okay, let's talk about their mindset, their way of thinking. Number 1, rich mindset po. Mayaman po, kung mag-isip, naghahanap ng pagkakakitaan. Ang ginagawa araw-araw po, naghahanap po ng opportunity yan. Naghahanap ng paano kaya ako kumita, paano kaya ako giginhawa, paano kaya uunlad ng buhay ko. Pag nakakita ng oportunidad, ay talagang lumalabas po yung mga dollar sign sa peso sign sa kanyang mga mata. Pero ang poor mindset naman po, ganito mo naman po mag-isip on the other side. Naghahanap naman ng pagkakagastusan. Oo, may sale, ayan na, nandun na siya, active na siya. Kahit na may sakit, talagang gumagaling. Pag may mga bagong launches, bagong mga ika nga inumin, pagkain, restaurant, lahat nandun po siya. So it's the complete opposite. Yung mga mayaman, naghahanap ng pagkakakitaan. Yung ika nga mahirap mag-isip, naghahanap ng pagkakagastusan. Number 2, in terms of rich mindset po, ang iniisip po ng mga mayaman, pag-iipon ang nasa isip. Oh, yan ang priority ng pag-iipon. So when you talk about pag-iipon, ang priority po nila talaga savings. Pag lumabas po ang sweldo, ang mga mayaman po, iniipon muna nila. Oo, kasi ang goal nila, lalo pang paramihin po. Diba? So, hindi sila gagastos hanggat di kailangan. Meron silang tinatawag na isang malaking sikreto po that really makes them wealthy. Tinatawag nilang delayed gratification. Uulitin ko, delayed gratification. Yung parang the ability to sacrifice for the future. So, yun po yung ginagawa po nila. Kahit na magsakripisyo po sila ngayon, hindi po masarap ang kanilang pamumuhay, pero in the future naman po, magandang ika nga yung buhay nila. On the other hand, ang mga mahihirap naman po mag-isip ay ganito, puro luho naman ang pag-iisip. Ang mga mahihirap naman po mag-isip ay luho naman. Ang iniisip lang po ngayon, ay mas maganda na mag-party ngayon, mas maganda na kumain ngayon, di ba? Mas maganda na, ika nga i-enjoy natin ang buhay ngayon. Pero ngayon, enjoy now, pulubi later. Yun nga di ba? Luho now, di ba? Kapos ang pera later. Yun po yung nangyayari. Third, rich mindset po. Ang rich mindset po, ganito po mag-isip, hindi bale simple ang forma basta may pera. Oh, diba? Eto naman, syempre, ang mga mayayaman po, kahit nang luma ang damit, luma ang sapatos, diba? Okay lang po. Kahit na walang relo yan, okay lang yan. Pero alam mo, mindset nila ganito. Hindi bali luma ang damit, luma ang sapatos, luma ang gamit, pero ang mahalaga, may laman naman ang bulsa. On the poor mindset naman po, ganito naman sila mag-isip. Hindi bali walang pera, basta maganda ang forma. Maganda yung aray. Baliktad talaga di ba? Ang binibili muna, lahat yung mga branded, tapos yung mga latest, basta maganda ang Japorms, di ba? Pero hindi naman halata na poor ako, hindi naman katulad mo, di ba? Mukha kang poor. So, yun po yung pagkakaiba. Let's go to mindset number 4. What's the rich mindset number 4? Rich mindset 4 ganito. Kaysa maghanda ng bongga, idadagdag na lang sa puhunan. Yes. Ang mga mayayaman po, pag nagkaroon ng pera, hindi naman muna magta-travel yan. Walang travel goals yan. Hindi mo na magpapaparty ng malaki yan. Hindi mo na bibili ng sasakyan yan. Anong gagawin? Idadagdag ulit sa negosyo para palaguin, para dumami pa ang pera. Naalala ko tuloy na yung first birthday party ko, di ba? Yung first birthday party ko, simple lang, di ba? Sa totoo lang. Sabi ko, ma, ba't wala akong first birthday party na malaking cake? Ano na sabi niya? Anak, kahit na pang-partying kita ng first birthday, maalala mo pa. Hindi nga, tama nga naman. Pero ang kagandahan, yung first birthday party ko, ang ginawa pala ng magulang ko ay ininvest yung pera. Pero ang poor mindset po, anong gagawin? Mangungutang para makapaghanda lang ng bongga. Yes, basta may mga parties, may mga event, lalo na mga first birthday party, lalo na yung mga tinatawag na mga debong, ay nako, pagkagagastusan po yan. So in other words, yan po yung pagkakaiba. Let's go to number 5, rich mindset thinking. Rich mindset. Ang mga mayaman po, abala sa pag-iisip ng magagandang ideas.
Yes. Oh, wala nang ginawa yan araw-gabi kundi mag-isip. Oo, paano ba ako kikita? Paano ba magandang idea? Ano ba yung magandang negosyo ngayon? Ano ba yung magandang pasukan ngayon, di ba? Paano tayo makakatulong sa kapwa? In other words, yan po ang parating iniisip. Pag-iisip po, gano'n naman. Kahit sa panaginip, yan po nag-iisip. Nag-iisip ng magagandang ideas so that they can also profit. Pero, ang mga mahirap mag-isip po, hindi po abala sa pag-iisip. Abala po sa kipagchismisan sa buhay ng ibang tao. Ang pinag-uusapan po nila ang buhay ng ibang tao. Diba? Alam mo ba, yung kaibigan natin, alam mo ba yung classmate natin, alam mo ba yung kamag-anak natin? Major difference talaga of rich people. Talaga, rich people talk about ideas, poor people talk about other people's lives yun po. So, ang tanong ko, ikaw, ano ba yung pinag-uusapan mo ba? Pinag-uusapan mo ba buhay ng ibang tao? Yung buhay ng artista, buhay ng mga politiko. Pinag-uusapan mo kung anong magandang idea para ikauunlad mo. Let's go to number 6. Rich mindset. Paano po mag-isip? Malakas po ang kanilang loob para magbenta. Alam mo, kung gusto mo talaga guminhawa ang buhay, talagang lalaban ka talaga eh. Hindi ka mahihiya. Nagagawa ka talaga ng paraan kahit na magbenta ka. Kasi ang philosophy ng mga taong talagang payaman, hindi na bale na ma-reject ako. Hindi na bale kahit anong sabihin sa akin, at least may mapapakain ako sa pamilya. Ang poor mindset, ganito po mag-isip. Ayaw magbenta, no? Online. O ayaw magbenta dahil nakakahiya raw ito. Ha? Ako? Magbebenta ako? Ano sabihin ng mga kaibigan ko? Ha? Naghihirap na ako? Hindi ba totoo? Diba? Sa totoo lang, ngayon, sa panahon ngayon, lalo kung wala tayong kinikita, huwag ka ng choosy, diba? Wala nang pera, choosy ka pa. Oo. Alam mo, nung panahon ko talaga, nung walang-wala ako, talaga binibenta ko, hindi ako mahihiya. Kasi sa totoo lang, kung nahihiya ka, pag may masabi mga kaibigan mo, marireject ka sa mga binibenta mo, alam mo, mas nakakahiya pag wala kang pambayad ng kuryente. Kung mapuputulan ka ng tubig, masiserip na yung bahay mo dahil wala kang pambayad, mas nakakahiya yun. Tama? Tama! Let's go to number 7, rich mindset po. Ang mga mayayaman po, inuuna po ang pag-i-invest at pagpapalago sa pera. Yes. Pag nagkapera yan, di ba, nakaipon yan, anong gagawin yan? Investment. O, nag-iisip ng investment yan. Saan ba mas maganda? Sa real estate ba? Sa mutual fund ba? Sa UITF ba? O ininegosyo ko ulit? Papalaguin yan. Pararamihin yan. Di ba nakikita nyo yung lahat ng mga negosyante? Marami na pong negosyo. Ano pang ginagawa? Nagbi-build pa ng mga businesses. Di ba? Pero ang mga poor mindset po, ano ginagawa? Inuuna naman po ang pagbili ng mga OOTD. Hashtag OOTD. Hashtag bagong gadget. At hashtag travel goals. Yun po ang malaking pagkakaiba. So, yung mga iba, mayayaman, ini-invest. Ito naman, ginagastos. Let's go to number 8. Rich mindset. Ang mga mayaman po, pagdating sa pangarap, may pangarap sa buhay na magtagumpay, di ba, sa hinaharap. Future thinking yan. They're what we call as what? Visionaries. O, bago pa dumating, nakikita na po nila. Pero, ang mga poor mindset po, ito po, hindi na nangangarap at ayaw nang umunlad ang buhay. Ayaw nang lumaban. Kasi may mga iba talaga sa totoo lang kung bakit sila ganitong yung poor way of thinking. Nawalan na po ng pag-asa. Ninakawan na po ng pag-asa. Parang ganito na yung mindset eh. Nag-try naman ako dati, wala naman nangyari. Diba? Ba't ko susubukan ulit? Para masaktan lang? Para umulit lang? Wag na. Okay na ako. So in other words, ninakawan na po ng pangarap. Let's go to number 9 po. Rich mindset po. Ito po. Yung mga mayaman po mag-isip. Ganito, pagdating sa pagnenegosyo, ito yung mindset nila. Okay na kumita ng konti, basta tuloy-tuloy. Oo. Ang rich mindset naman po, ganito mag-isip. Hindi nyo ba napapansin yung mga kaibigan natin, mga singkit po, kung magnenegosyo yan? Kung magpatong lang yan, Napakaliit po. pero volume, tuloy-tuloy. Pero ang mga poor mindset naman po, ganito naman mag-isip, no, sa pagnenegosyo, pagbebenta. Gusto naman nila, biglang yaman, no? Biglang yaman agad, biglang kita. Kung pumatong talaga napakalaki, Ang problema, ito pumatong na maliit, araw-araw may benta. Ito pumatong na malaki. pero minsan lang makabenta. Ano mas maganda? Gusto nyo araw-araw may benta o minsan ka lang makabenta. Dito sa araw-araw na lang, diba? And then last but not the least, yung mga difference ng rich and poor. Pero bago tayong pumunta sa number 10 po, paki-like lang tong video na ito. Paki-like lang tong video na ito para tumaas po ang ranking po natin sa YouTube. Ha? Bago natin ibigay yung number 10 po, ulitin po natin, number 1 rich mindset po, naghahanap ng pagkakakitaan. Ang poor mindset po, naghahanap ng pagkakagastusan. Ang rich mindset po, pag-iipon ang nasa isip, pero ang poor mindset po, puro luho ang nasa isip. Ang rich mindset po, di baling simple lang ang forma, basta may pera. Pero ang poor mindset, di bali walang pera, basta maganda ang forma. Number 4 po, rich mindset, kaysa maghanda
maganda ng bongga, idagdag na lang sa puhunan. Ang poor way of thinking naman po, mangungutang at makapaghanda lang ng bongga. Number 5, okay, way of thinking na rich. Abala sa pag-iisip na magagandang ideas. Ang poor naman, pinag-uusapan at pinagchichismisan ang buhay ng ibang tao. Number 6 naman po, malakas ang loob para magbenta. Ang mga poor mindset naman po, nahihiya magbenta. Oo. Number 7 po, mindset, inuuna ang pag-i-invest at pagpapalago ng pera. Ang mga poor mindset, inuuna naman ang pagbibili ng mga gamit, ika nga, travel goals. Number 8 mindset, mga may pangarap sa buhay at gustong magtagumpay. Ang poor mindset, hindi na nangangarap at ayaw nang lumaban sa buhay. Number 9 po, okay na kumita ng konti-konti basta tuloy-tuloy. Ang poor mindset naman po, gusto agad biglang yaman. And last but not the least, number 10. 10th mindset, nanonood po ng mga financial videos para matutulad nito. Yes! Oo. Para sa kanila, education is very important because once they are financially empowered, they can make the right financial choices and decision. Ang poor mindset naman po, mas pinapanood ang mga sites na online rambulan. Oo, na walang katorya-torya. Diba? So, very important. You got to check. Sa 1 out of 10 po, i-check nyo po kung nakailan po kayo dyan. Nasa rich ka ba? Way of thinking? Or nasa poor way of thinking ka? So, wag po tayong magtataka kung tayo po ay nahihirapan po talaga sa buhay. Baka kailangan po natin i-improve ang ating mindset para maging mayaman na po ang ating pag-iisip. I hope that you like this video. If you know this video can help someone so that they can change their mindset from poor way of thinking to a rich way of thinking, please share this video with them. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive. Bye. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always. Chink positive.